So, paano ba tayo magpa-punch or magbubutas ng mga resize na mga projects? So, ito yung mga paper projects na hindi siya yung usual na A4 or A5 sizes. So, yan yung pag-uusapan natin today. Hi everyone, it's Emma Grace and welcome to Graceful Homeschooling. So, yun nga, paano ba tayo magbubutas ng mga resize na mga projects? So, for example, like yung mga ginagawa nating mga journals dito, hindi talaga siya naka A4 size or naka A5 size. Pero nire-resize natin siya in such a way na hindi siya not too big and not too small din naman. So, yung tamang-tama lang na size for journaling. So, paano ba natin yan pinapunch? So, finally, sasagutin na natin yan today because magre-review tayo ng ating isang wire binding machine na ginagamit dito sa Graceful Homeschooling. So, ito yung 3:1 wire binding machine. So, ang model nito ay W20A. So, yan yung ating i-review today. So, pag-usapan muna natin how this works. So, kagaya lang din ito ng W12M na wire binding machine. So, ginagamitan ito ng wire. Pero, alam nyo ba na pwede din kayong gumamit ng mga spiral coil pag ito yung ginamit natin. What I love about this wire binding machine ay ito ay meron itong mga adjustable pins here. So yung adjustable pins na to, ito yung magseset kung saan bubutasan ng wire binding machine natin yung ating mga paper project. So like for example, sa isang paper, ayaw mo yung gitna na ma-punch or magkaroon ng butas. So pwede mong i-adjust yung mga adjustable pins na to para doon sa part ng paper nyo or ng project nyo na wala talagang butas. Okay? Pero the same lang din ito ng function. Ito ay isang wire binding machine na 3:1 pitch. Dito, on this side, ay makikita nyo yung kanyang wire size. So, just like W12M, which by the way, meron akong ginawang video, review also of W12M. So, ilalagay ko na lang yung link noon in the description box. So, i-check nyo lang yon after this video. So, here in this part, ay makikita nyo naman kung ano yung wire size na kaya or yung capacity ng ating wire binding machine. So, mag-start ito from 4.8 mm. So, yung 4.8 mm ay ito yung 15 sheets of paper. So, kaya nito yung mas manipis talaga na wire binding machine. And then, hanggang 14.3 mm. So, hanggang 120 sheets naman yung kaya niyang i-bind. Now, pag-usapan natin yung maximum punch capacity. With this W20A na wire binding machine, ang kaya nitong i-punch ay hanggang 20 sheets. So, pwede niyong sabay-sabay na 20 sheets na ipapunch dito sa ating wire binding machine. And also, kaya din ito ng 4 sheets of PVC cover per time. So, ibig sabihin nun, mas makapal or mas makakapal na mga paper projects ang kaya nitong gawin. Unlike with W12M na, halimbawa, gagawa kayo ng mga hardbound na mga paper projects. So, ang kaya lang i-punch ng W12M ay number 70 or yung 0.8 mm. But with this binding machine, ay kaya nito yung number 40 or yung 1 mm to 1.2 mm. So, kaya niya na mas makapal na chipboard. So, yun yung capacity ng ating W20A na wire binding machine. Okay, so now pag-usapan natin ang parts nitong ating wire binding machine. So, ito yung parts ng ating wire binding machine. So, here you will see itong mga holes kung saan tatamaan yung inyong paper projects kung hindi nyo ipupull itong mga adjustable pins natin. This one ay itong part na to ay ito yung stopper natin. So, for example, ang gagawin mo na projects ay A4. So, itatapat mo lang yan dyan sa line ng A4. And then, kailangan mo lang itong i-lock. So, iikot mo lang yan. So, para siyang screw. Para hindi ito mag-move. Para ito din yung reference mo kung saan mo ilalagay yung iyong paper. So, mamaya papakita natin kung anong itsura niya. And then, also, we have here itong adjustable pins. So, itong adjustable pins ay para lang din talaga ma-customize mo yung size na iyong mga paper projects. So, pwede mo itong i-pull.
So, para itong part na pinul mo na mga pins ay hindi yan magpapunch ng holes sa iyong mga paper project. So, yan yung adjustable pins. So, kung ano man yung size ng iyong mga projects ay kayang-kaya nitong butasan because meron tayong adjustable pins. On this top naman ay meron ka makikita dito na ina-adjust din yan. So, makikita mo dito yung 14.3, 12.7, 11.1, 9.5, 7.9, 6.4, and 4.8. So, ano ba yung mga numbers na to? So, itong mga numbers na to ay ito yung mga sizes ng loop wire. So, kung ilan yung size ng loop wire mo ay doon mo ilalagay ito. So, para nag-a-adjust din yung pinaka-puncher naman ng loop wire. So, para maiwasan natin na yung loop wire ay madideform siya, tapos hindi siya bilog, or kaya naman ay parang nagiging rectangle siya. So, yan. Importante na malaman natin ito na kung ano yung size ng wire mo ay i-adjust mo itong part na to. So, meron ka ditong lever na ito naman yung ibababa mo at itataas. So, pag magpa-punch ka, dito mo ilalagay yung paper mo, tapos para mabutasan siya, ay kailangan mo na ibaba itong lever na to. Now, the same din siya kapag ka nagko-close ka na ng loop wire mo. So, dito mo naman ilalagay yung project mo, and then, tapos saka mo din siya ibababa para ma-close mo lang yung iyong loop wire. Make sure lang na tama yung mga orientation ng papel nyo, just because pagka na i-close na natin yung ating loop wire, hindi na natin siya maibabalik dahil naka-close na siya. So, ibig sabihin, kakalasin mo na talaga yung whole project para lang ma-insert or mabago yung orientation ng mga papel mo. So, make sure lang na tama yung orientation. So, yan yung ibang parts ng ating wire binding machine. Meron ka din ditong hihilahin, tapos meron ka ding ipupush. So, ito naman ay yung para sa kung gaano kalayo yung butas doon sa edge ng papel na ipapunch mo. So, meron diyang 2.5 mm, tapos 4.5 mm, then 6.5 mm. So, ikaw na lang magde-decide kung gaano ang layo ng butas doon sa edge ng paper mo. Here naman, yan, meron ka makikita dyan na mga sabitan. So, dito naman natin sinasabit yung loop wire para mas madaling ikabit yung ating mga paper projects sa loop wire. And then, ang pinaka-last ay itong bottom na to. Yan. So, dito napupunta lahat ng mga pinunch nyo na papel. Sometimes, iniisip natin, bakit hindi na nagpa-punch yung aking wire binding machine? It's because puno na ito. So, i-pull nyo lang yan. Tapos, itapon natin yung mga pinag-punch ng ating mga paper. Tapos, ibalik lang natin itong tray. So, sometimes, ganun siya. Hindi siya nagpa-punch dahil puno na itong ating tray. Ngayon, ay i-try naman natin ito sa different sizes ng paper natin. So, meron ako ditong A5 size na paper, short band paper, and then meron din akong A4 size. Papakita ko lang sa inyo kung paano tayo magpa-punch gamit yung ating wire binding machine with adjustable pins. Okay. So make sure lang na itong mga pins ay i-push lang muna natin. Ayan. Naka-push na siya. Tapos, what I usually do ay tinatansya ko lang siya. Gamit itong part na to, makikita natin dito yung mga holes kung saan tatama doon sa paper projects natin yung mga holes ng ating wire binding machine. So, yeah, adjust ko lang yan. Tapos, the usual na ginagawa ko ay yung una na hole na nandun, nakatapat dito sa ating paper project, ay ipupull ko yung pin. And then, the same then with the last pin na meron tayo dito sa ating paper. So, make sure lang talaga na tatamaan mo yan. Kasi sometimes, hindi talaga natatamaan. So, you have to pull itong mga adjustable pins natin. So, try na natin with the A4 size na paper natin. And, ang maganda lang dito ay pantay na pantay talaga yung holes niyan. Pati yung kanyang margins dito sa gilid ng ating project. Ang gawin naman natin ay yung ating short band paper. So, with the short band paper, the same din yan. So, ipull lang natin yung mga pins na hindi natin dapat tamaan. Adjust lang natin ng konti. Depende dun sa margin na gusto ninyo for your project. So, try na natin ito with our short band paper.
Yan. And with our A4 size, medyo nasira yung aking binding machine. So, kailangan kong i-adjust na lang yung mga pins natin. Okay. So, yan. Kita nyo, pantay. Sa W12M, hindi siya masyadong pantay. So, merong mas malaki yung isang side kesa doon sa other side niya. So, papakita ko lang sa inyo kung paano naman na gagawin natin na yung gitna ay hindi siya magpa-punch. Let's say, gusto natin ma-punch yan. Tapos, hold on. Ayos lang natin yung ating margin. So, itaas pa rin natin to. I-pull pa rin natin siya. And then, mag-pull lang tayo ng, let's say, 2, 4, 6, 8, 22, 24. So, 24 yung ating side. So, 8. So, let's say, ito ang gawin natin. Tapos, magtira din tayo ng 8 dito. 2, 4, 6, 8. Ayan. So, hanggang dito. Okay. So, try natin ngayon na mag-punch. And halimbawa kung ang mga projects nyo ay calendar, tapos meron ditong hanging calendar, no? So, pwedeng yan. Blank na to, hindi na siya mapapunch. Pwede nyo nang lagyan ng hanging calendar. So, yan yung difference nitong ating wire binding machine na to with W12M Officom na wire binding machine. Kasi nga, kaya nitong mag-customize ng mga projects, ng size ng mga projects. So, depende sa size mo, pwede mo lang i-push at i-pull itong ating mga adjustable pins na nandito. So, I'll show you some of the projects na ginawa ko using this wire binding machine dahil nga yung mga projects ko ay nire-resize ko sila in such a way sa kung halimbawa parang ito maganda ang size na ganito, 23 by 17 cm. So, hindi siya A4, hindi rin siya A5. So, mas maliit siya ng konti sa short na bond paper pero mas malaki siya ng konti sa A5 size. So, para lang meron kayong reference for that. So, ito, iba't ibang sizes ng mga projects ang ginawa ko dito dahil nga na-adjust yung butas or yung pag-holes or yung pag-punch ng ating wire binding machine. Kaya natin nagawin na customize yung mga sizes ng ating mga paper projects. So this one ay ito, yung Grace over Grades. So ganyan siya. Ito yung size niya compared to these three. So, mas maliit siya doon sa tatlong projects natin na nandito. And then this one naman is the 50 Days of Less of Me and More of Jesus na devotional journal. Ito naman ay mas malaki din ng konti sa A4. Tapos mas maliit siya sa short bond paper. Pero hindi siya not too big and not too small din itong ating project. Yung isa sa pinakamalaking size na meron ako dito ay this one, itong Soak Journal. Pero itong Soak Journal ay hindi rin siya A4 size. So, mas maliit pa rin siya ng konti sa A4 size or sa short bond paper. Pero, mas malaki na siya ngayon. So, medyo malaki na talaga siya for A5 size na project. So, ito yung mga paper projects na kaya nating i-customize gamit itong ating wire binding machine na to na W20. So, lalagay ko na lang dito sa ating screen kung ano yung model nito. But this one is 3:1 wire binding machine W20A. So, yan. Now, tatanungin nyo ako kung worth it ba ang i-invest natin ng ganitong klaseng wire binding machine as we do our home-based printing business. Well, my answer is definitely yes. Because hindi ka malilimitahan with the sizes na A4 lang or A5, unlike with W12M na yun lang yung size niya na kayang i-punch or else talagang pag nag-resize ka ng projects, i-resize mo siya in such a way na kayang i-punch ng W12M wire binding machine. Kaya with this wire binding machine na meron siyang adjustable pins, ay worth it na worth it. It's because kaya niyang gawin or kaya niyang mag-punch at mag-bind ng mga resize na mga paper projects. So I hope na this video has been helpful to you. So kung nakatulong man ito sa inyo, pwede ba kayong mag-like at i-share nyo na rin itong video natin para mas marami talaga yung makapanood din. Kung halimbawa meron silang desire na magkaroon sila ng home-based printing business
business. So now, if you want to take this to another level at gusto nyo talaga matutunan kung paano kayo mag-set up ng isang home-based printing business, check out my signature course, Papers to Profits. So dito ko kayo tutulungan at tuturuan kung paano mag-set up ng isang home-based printing business based sa experiences ko, sa mga natutunan ko sa pagkakaroon ng home-based printing business. At ano ba yung mga tools, supplies, equipment na kailangan nyo, paano natin i-market at ibebenta yung mga paper projects or mga paper products na ito. So, check out nyo lang yung Papers to Profits. Ilalagay ko yung link nito down in the description box. So, thank you so much for joining me and I hope na nakatulong ito sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung red subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Marami pa tayong i-review na mga equipment, printing equipment. So, thanks so much. Bye, everyone.